Pag-unawa sa tama tungo sa wastong gawa. Paano nga ba magpasya ng tama? Paano nalalaman ang tama o mali? Paano nga ba ang kumilos ng naaayon sa moralidad sa isang nagbabagong lipunan? Ang batayan sa pagpapasya at pagkilos ayon sa tama o mali ay nagbabago. Maaaring nagbabago ang lipunan, ginagalawan ng tao ngunit hindi ang kanyang batayan ng kabutihan. Ito ay dahil ang batayan ng tama o mali ay nakaugat sa kalikasan ng tao. Hindi ba't hindi naman maaaring baguhin ng tao ang kanyang kalikasan bilang tao? Kung kaya, nananatiling universal, objektibo at eternal ang mga batayang moral na ito. Bakit may mga taong nakakagawa ng masama? Ito ay dahil sa ang ginamit na batayan ng pagpapasya ay nakasalig sa mga personal na kadahilanan. Suriin natin ang mga depektibo o mga negatibong pamantayan ng moralidad. Una, hedonismo. Isang paniniwala na ang pinakamataas na layunin ng tao ay magkamit ng kasiyahan. Mabuti ang isang aksyon kung ito ay nagbibigay ng makamundong kaligayahan sa tao. Samantala, masama ang kilos kung nagbibigay ito ng hirap at pagdurusa. Be merry today, for tomorrow you die. May alam ka bang mga taong ganito ang paniniwala sa buhay? Magpapakaligaya sa mga material na kasiyahan para hintayin ang kamatayan? Tama ba ang ganitong paniniwala kung ang batayan ay material samantalang salat sa espiritual? Hindi ba't pamilyar sa atin ng mga katwiran na kasi mas okay yung magparty kaysa mag-aral? O kaya naman ay mas masarap ang uminom ng alak at mas madali kasing mangopya kaysa naman magtiyaga kang mag-review? Tatanggapin mo ba ang ganitong mababaw na mga katwiran? Pangalawa, utilitarianismo. Isang teoryang naniniwala na ang pagkakaroon ng pakinabang sa isang kilos ang siyang pamantayang moralidad. Mabuti ang kilos na may pakinabang at mali naman ang walang pakinabang. Sa paniniwalang ito, itinuturing ang isang tao bilang isang gamit o bagay na maaaring itapon o ibasura kung walang pakinabang. Kung ang tao o bagay ay walang pakinabang, hindi na ito mahalaga. Isipin mo na lamang kung gagamitin ang paniniwalang ito sa pagpapasya. Di kaya marami ang mawawala sa lipunan natin kung ito ay magiging batayan ng kilos? Papayagan mo bang basta na lamang itapon o ibasura ang isang matanda o kaya ay bata at maging mga walang hanap buhay o kaya ay may mga kapansanan at may sakit? Papayagan mo bang gawin ito sa pamilya mo? Hindi ba't isa itong pagkakamali? Ipinapaliwanag naman dito na ang utilitarianismo ay isang paniniwala na ang isang kilos ay nagiging mabuti kapag mayroon itong pakinabang sa lipunan o sa ating kapwa at kabaliktaran naman kapag ang kilos ay walang pakinabang ay nagiging masama sa lipunan o sa ating kapwa. Moral na evolutionismo. Naniniwala na ang moralidad ay di paganap, unti-unti at patuloy itong nagbabago. At sa pagdaan ng panahon, ay nagiging perpekto si Friedrich, isang philosopher na German ang nagpatanyag nito. Ayon sa kanya, sa simula pa lamang ay hindi na maliwanag ang pagkakaiba ng tama at mali. Gayon din naman, naniniwala na ang tunay na layunin ng tao ay hangarin ang kanyang pagiging Superman. Kung kaya, anumang kilos at gawa ng tumutunon sa tao upang maging malakas at makapangyarihan ang siyang batayan ng moralidad. Samantala, ang nakapagpapahina ng karakter ng tao tulad ng pagpapakumbaba, awa, at kapatawarang ang siyang maituturing na masama at balakid sa kanyang pagiging ganap na Superman. Ito ang paniniwala batay sa pagsusuri ng ilan na siyang nakaimpluwensya kay Hitler upang tingalain niya ang pagiging super race ng mga German na nagbibigay daan sa kanya upang patayin ang milyong-milyong Hudyo. Mukha yatang nakakatakot ang batayang ito. Paano na ang mahihina? Hindi ba't ang kalakasan ng tao ay hinuhubog din ang kanyang mga suliraning at pinagdadaang trahedya sa buhay? Tuwirang sinasalungat ng paniniwalang ito ang pagiging natatanging nilalang ng tao. Na positivismo. Isang paniniwala na ang batayan ng moralidad ay ang mga batas ng Estado. Nasasabing mabuti ang gawa o kilos ng tao kung umaayon ito sa naiiral ng mga batas at nasasabing masama naman ito kung pinagbabawal ng batas. Dahil sa nangangailangan ng lipunan ng kaayusan at katiwasayan, mahalagang magkaroon ito ng mga batas na siyang magtatakda ng tama o mali, legal o illegal na mga gawain. Ngunit kung susuriin, may depekto at limitasyon ang ilan sa mga batas na pinaiiral ng Estado. Ito ay dahil sa hindi lahat ng batas ay may universal na katangian dahil sa iba-iba ang interpret
interpretasyon ng tao sa kanyang pagkaunawa ng tama o mali. Maaari magkakaiba-iba at di consistent ang pagpapatupad nito, kung kaya ang bawal sa isang estado ay maaaring payagan sa iba. Dito, masusuri na ang batas ng tao at ng estado ay maaaring sumalungat sa eternal at moral na batas ng tao. Dahil na rin sa kahinaan ng tao at kakulangan ng batas na unawain ang tunay na layunin ng tao. Isa sa mga batas na maaaring legal sa estado ngunit di moral ay ang ilang pagsisikap na maibat sa batas ang pagsusugal, diborsyo, euthanasia, abortion at iba pang katulad na issue. Isang mahalagang katanungan sa batas ng estado ay paano kung mali at salat sa batayang moral ang batas ng estado? Tunay nga kayang magdudulot ito ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan? Paano ito sa halip ay nagdudulot ng kaguluhan at kultura ng kamatayan? Komunismo. Isang pananaw na nagpapalagay na ang pagkakapantay-pantay ng tao at pagkakaroon ng lipunang walang pag-uuri-uri ang siyang batayan ng moralidad. Ano mang gawain na maituturing na makatutulong upang makamit ang ganitong tunguhin ay moral at tama. Samantala, maituturing na mali ang mga aksyon at gawain magiging balakid o makasasagabal dito. Ayon din sa pananaw na ito, tanging material na kalikasan ang siyang katotohanan. Dahil sa ganitong paniniwala, pinagtitibay ang layunin ang anumang gawain upang makamit ito. Kaya, ang layunin ang siyang magtatakda ng moralidad ng isang aksyon o gawa. Hindi na mahalaga kung sa ano pa mang kaparaanan ito makamit. Makatutulong halimbawa ang pagkakaaway-away o gera kung sa pamagitan nito ay makamit ang tunguhin ng pagkapantay-pantay. Kung susuriin, may kakulangan sa pagpapahalaga ang pananaw na ito sa espiritual na kalikasan ng tao. Dahil sa di pagsasaalang-alang sa mahalaga aspekto ito ng ating kalikasan, may epekto ito bilang pamantayan ng moralidad. Maaari ang pananaw na ito ay bunga lamang ng isang paghihimagsik laban sa umiral na kapitalismo ng kasalukuyang panahon. Hindi rin maaaring gawing batayan ng pagpapahalaga ng tao ang kanyang katayuan, palipunan o pangkabuhayan. Kung ito ang gawaing batayan ng tama o mali, lumilitaw na magiging material lamang ang katuturan ng kabutihan. Samantalang nakabatay sa espiritual na kalikasan ng tao ang tunay na prinsipyo ng moralidad. Sa ganitong mga kasalatan at kadahupan ng mga depektibong batayan ito ng moralidad, alin nga ba ang may tuturing na tama? Narito ang ilang batayan sa pagkilala ng gawang mabuti o masama. Number 1. Layunin ng aksyon. Kumakatawan sa kadahilan o tunguhin ng aksyon. Isang halimbawa nito ay ang layunin sa pagkain para sa nutrisyon o kalusugan. Samantalang ang pag-aaral ay tungo sa pagkatuto. Layon ng may aksyon. Kumakatawan sa mismong motibo at personal na intensyon ng tao gumagawang aksyon. Ipinapahayag nito ang dahilan ng may aksyon sa pagsasagawang gawain. Dito maaring magkaroon ng pagkakaiba ang tao. May mga tao, halimbawa na tumutulong sa kanilang kapwa sa iba't ibang kadahilanan. Ang ilan ay may tunay at malinis na intensyon talagang tumulong ng walang kapalit. Samantalang ang iba naman ay upang humingi ng pabor o kaya ay gipitin ang iba kapag kailangan na niya ng sumingil ng kapalit. Kung kaya napakahalaga ng intensyon ng tao sa pagpapasya kung tama o mali ang aksyon. Ang anumang kilos na mabuti, ngunit may intensyong masama ay maituturing na masama. Upang maituring ang isang kilos na mabuti, kailangan mabuti ito mula sa intensyon hanggang sa pagsasagawa. Ang kahirapan lamang nito ay ang tao lamang sa kanyang sarili ang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na motibo at intensyon sa sarili niyang gawa. Ngunit mayroon din naman pamamaraan kung paano ito malalaman sa tulong na rin ng sariling pag-alala o kapag siya ay nailantad na o natuklasan na ng iba. Number 3. Mga pangyayari. Mga elementong bumabalot sa kalikasan ng isang aksyon at kaukulang pananagutan sa kilos o gawa.
Ngayon naman, tayo ay magtungo sa mga katangian at lahat ng bagay na may kinalaman sa aksyon patay sa mga sumusunod. A. Sino? Tumutukoy sa taong gumawa ng aksyon at kung minsan ay ang tumatanggap ng aksyon. Kinabibilangan nito ng edad, kalagayan o katayuan sa buhay, relasyon, pinag-aralan, pinagmulang pamilya, kalusugan at iba pa na maaaring makapaglarawan sa taong kasangkot sa pangyayari. Mga halimbawa, malaki ang pananagutan ng mga taong may pinag-aralan o may posisyon kaysa sa mga taong kulang o may kasalatan nito. Ang mga baliw, isip bata, moron at mga bata pa na walang kakayahang gumawa ng aksyon ay libre sa pananagutang moral ng kanilang aksyon. B. Tumutukoy sa ginawang aksyon. Ang uri ng ginawa at bigat ng pananagutan dito. Ang bigat, halimbawa ng pagpaparusa sa magnanakaw ay maitutumbas sa bigat at dami ng ninakaw. C. Saan? Tumutukoy sa lugar ng pinangyarihan ng aksyon at mga elemento naglalarawan dito. Mas nakahihiya at malaking iskandalo ang maghalikan sa loob ng simbahan kaysa kung ginawa ito sa isang pribadong lugar. D. May kasama at sino ang kasama? Tumutukoy sa mga taong kasama o nakilahok sa pagsasagawa ng aksyon. Kabilang dito ang partisipasyon ng bawat kasama. Halimbawa, sa pagsasagawa ng isang krimen. Tumutukoy din ito sa bilang at kalagayan sa buhay ng mga kasama. Bakit? Tumutukoy sa kadahilanan, motibo at intensyon ng tao sa paggawa ng aksyon. Kadalasang dahilan sa pagsasagawa ng krimen o pagkakasala ang labis na galit, inggit, paghahangad ng material na bagay o kaya naman ay bunga ng paghihiganti. Kung kaya, nagpapakita ito ng kahinaan ng tao. F. Paano? Tumutukoy sa paglalarawan ng tiyakang pamamaraan at mga gamit o paraan ng pagsasagawa ng aksyon o gawain. Karumal-dumal matatawag ang isang krimen kung marahas ang uri ng pagmamaraan nito. G. Kailan? Tumutukoy sa oras at panahon ng pagsasagawa ng aksyon. Ang pagpatay ng tao habang natutulog o nakatalikod o may karamdaman at kahinaan ay mabigat at pataksil dahil walang pagkakataon ng tao na ipagtanggol ang kanyang sarili. Maaaring mapabigat o mapagaan ng mga pangyayari o circumstances ang isang aksyon sa pamamagitan ng tahasang pagsisinungaling o pag-amin at pagsisisi nito. Maaari ring magbago ng panig ang isang taong nagkasala.